Check Martin, na bakit mas marami ang umaano sa social media. Nakakalungkot lang na nanggaling kayo na parang sinasabi ang mga Pilipino tanga. Pero sa akin, sa tingin ko lamang po, kaya na ang mga Pilipino ay mas nag-aano sa social media kasi po, mas nakaka-relate sila. At the same time, they can say kung ano yung nararamdaman nila doon sa specific topic. Unlike, They can say kung ano yung nararamdaman nila dun sa specific topic. sa Tapos, mainstream media, hindi naman sila pakikinggan. Kasi Oh. syempre, alam mo kasi, may social media ginagamit sa mali bayad-bay. Katulad niyang paggawa ng fake news, yung pulburon video na yan. 'Di ba? Nagagamit yung social media sa kasamaan. At sino yung gumagamit nun? Kayo! Kayo! Oh. Kayo yung ano, ang team nyo. DDS. Pag sinabing DDS, pangkalahatan, kayo yun. Nandun na yung mga mapanirang tao. Gumagawa ng kasinungalingan, nagpapakalat ng maling impormasyon. 'Di ba? Kayo yun. Hindi yun sa nararamdaman mo, bayad-bay. Porkit ba ganun yung nararamdaman mo, tama na yun? Patarantaduhan yan. Ang mainstream media, maingat yan. Magre-review pa yan sila eh. Kung tama yung mga video o mga sinasabi nila dun. Pag approve, ilalabas nila yan. Pag may sablay, ikakat nila yun. Hindi basta-basta ang mainstream media magpapalabas ng maling balita o peking balita kasi baka matanggalan pa sila ng prangkisa. Nagigets mo? Nagigets mo yung bayad-bay? Ang bobo mo. Ang bobo mo talaga. Oh. isang organisado sila, opisina, hindi katulad sa social media, mas personal. Ayan, Yusek Claire, hindi ba parang okay naman na ang opinion, right? At kadalasan... Ito. Para sa akin, okay yung opinion. Halimbawa, magbibigay ka ng reaksyon dito sa isang video na to. Or opinion mo, pwede yun. Pero kung ang opinion mo, haluan mo na ng kasinungalingan, ka-fake newsan, palpak na yun. Diba? O, halimbawa lang, bigyan ko kayo example. Si Corina Sanchez ay maganda, si Corina Sanchez ay kulay brown yung kasuotan. Tapos magbigay ako ng opinion. Si Corina Sanchez, hindi ito yung opinion lang halimbawa, isa akong DDS. Si Corina Sanchez, kulay brown yung, na medyo dilaw-dilaw naman eh. Dilaw-dilaw, and then medyo hindi ko gusto yung kanyang kasuotan kasi naninilaw siya eh. Tapos may pagka-blue. O kung titingnan natin, anong blue? Maling impormasyon na yan. Sasabihin mo, hindi, nagbibigay lang akong opinion ko. Opinion ba yung magsasabi kang may blue sa kanyang kasuotan? Asan yung blue dyan? Nagigits nyo po yung punto. Nagigits nyo? Blue? Asan yung blue? Brown yan eh, at white. Diba? Kung magbibigay ka ng opinion ganito, yung kasuotan ni Corina Sanchez, medyo hindi ako sang-ayon sa kanyang sinusuot kasi hindi nababagay sa kanya eh. Or pwede ring bagay sa kanya. Bagay sa kanya yung kasuotan niya, opinion yun. Maiksi, para sa akin, sa tingin ko, maiksi yung kasuotan ni Corina Sanchez dyan. Opinion yun, or reaction yun. Pangit sa kanya, hindi nababagay yun. Opinion, reaction yun. Pero yung gagawa ka ng kwento sa isang nire-reactionan mong video na sasabihin mong may blue sa kanyang kasuotan, fake news ka. Yun yung opinion, bayad-bay. Ayusin yung magbigay ng opinion. Huwag yung haluan ng paninira o ka-fake newsan. Tatanga-tanga talaga to si Banat Bay Sabi ni Lito Feedmax, Litchi ka, isa kang bayaran. Matagal na akong bayaran ni YouTube. Sampalin pa kita ng barya ko eh. Kayong dalawa kayong mag-asawa, sampalin ko kayo ng barya eh. Pati yung anak nyo, paso ko sa puwet mo yan eh. King inan niyang anak mong pukpuk Lito Philmax. Patuwarin mo yung anak mo. Papakantot ko sa aso namin yan. Ano? Loko-loko ka ha? Umayos ka. Bayaran.
Tagal na akong bayaran, ngayon mo lang sinabi. Walang hiya ka. O, tuloy. social media, opinion. Pero paano naman yung tinatawag na tahasang kamalian o kasinungalingan? Yes, very clear naman. Makikita naman natin kung ano ba yung disinformation, ano yung fake news. Example na lang, sabihin natin dito ha, ito ay nasa news naman, hindi naman kailangan na sabihin na wala dito. Yung tungkol sa pinag-utos di umano ng Supreme Court, ng TRO. Pero wala naman. Mismong Supreme Court ang umalma rito. Yun palang tahasang fake news na yon. So hindi naman pinag-uusapan dito ang opinion. Yun ay factual. So maliban doon, kitang-kita kagad na merong mali siya sa pagbibigay ng ganitong klaseng fake news or disinformation. Okay, so would you like to react sa kanila pong Oo. sinabi? Kaya kanina sabi nga natin, siguro kaya yung social media influencers ay nasasabing hindi organisado. Dahil unang-una pa lang, meron ditong house rules na wag babanggitin. Sana ang mga events o tao o okasyon na hindi kasama rito. Dede. Sabi ni bayaran ni YouTube Sir Ballpoint man, hindi pa, ito pa, may aaminin pa ako sa inyo. Baka sa mga susunod na buwan, taon, baka pati si Facebook, babayaran na rin ako. O di, dalawa yung amo ko. Magiging bayaran ako nito ni YouTube at Facebook. Ay, ang pangit palang maging bayaran. Alam ko yung mga nagko-comment dyan ngayon, mga solid PBBM supporter. Mga bayaran din yung mga yan. Bayaran ng kanilang kumpanya na pinagtatrabahuan nila. Oh, lahat po tayo, bayaran. Pero yung iba, bayaran ng mga laos na politiko para lang manira. Huy, babayaran kita, siraan mo si ganito, ganyan. Gawan mo ng kunyari, opinion mo lang yun, pero haluan mo ng paninira. Di ba? Yun yung kaibahan natin. Kasi hindi kami naninira. Ha? Sa itong ating programa ngayon. Pero tanungin ko na po si Mr. Byron. You live to your name. You live up to your name. Banat. So when you said na walang utos galing sa taas. Okay? Paano mo? O hindi. Ano ang ginawa mo to verify this? Meron ka bang pinatutungkalan? Network ba ito? Mainstream ba ito? At ano ang ginawa mong paraan para ma-verify ito para yung sinasabi mong walang utos galing sa taas ay masabi mo sa taong bayan na totoo? Ayun na, bago po sumagot si Bayad Bay, ayun na, libre pong mag-like dyan sa ating live, ha? Like ko dyan yung hindi pa nakapag-like. O, tuloy. Kailangan natin tingnan ng mga pangyayari. Una sa lahat, napaka-obvious. Obvious sa social media, lumabas, pwedeng pinatutukuyan nyo, ma'am, na may baril po ang mga pulis. Yan po. Excuse me po, I would like to cut Mr. Byron. Apa. My only question is, ano ang ginawa mo to verify Byron, intindihin mo nga yung tanong. na walang galing na utos o walang utos na galing sa taas? We don't have to mention the event. I just want to know ano yung ginawa mo para malaman mo kung may katotohanan na walang utos sa taas. Did you ever communicate with the owners or kung sino man yung taas na sinasabi mo? Ma'am, pinapaliwanan ko nga po, bago po ako naputol, pinapaliwanan ko na mga yung circumstances, sa tingin ko, opinion ko, ay organisadong hindi po pinalabas sa mainstream media yung reaksyon na sandali, may mali ata doon sa sinabi ng ating Pangulo. So it's only your opinion. So you do not have any proof to prove na walang utos. Yan yung problema eh. Puro opinion na lang ni Banat Bay yung papakinggan. Opinion. Palpak naman. Sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. So as of the moment, it's just your opinion, correct? Ma'am, wala po akong sinabi na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my opinion. No, kanina po sinabi niyo po kanina. Na-amnesia. Sponsoran nyo nga ng utak ito si Bayad Bay. Na-amnesia po. Na-amnesia. Nakalimutan yan. Lutang din si Bayad Bay, Na meron kayong nakausap at sinabi na hindi yan na ilabas dahil ang sabi, walang utos. Tanggalin mo yung sombrero mo, Banat Bay. Nainitan yung utak mo eh. Para malamigan ba? Bihira naman. Galing sa taas. So is that your opinion? Ma'am, wala po ako sinabing may nakausap ako. So in other words, is that your opinion? Yes, ma'am. It's So my this is opinion. not factual. Yes, So ma'am. you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas. Yes, ma'am. Ang sinasabi ko nga po ay paulit-ulit, kanina pa po, ay opinion po lamang ito. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream at sinasabi ko pong ito ay aking opinion. Yes, nagre-react ka sa balita ng mainstream, pero dinadagdagan mo at binabawasan mo. Paano pa magiging opinion yun? Kung magbibigay ka ng opinion, huwag mo naman bawasan. Huwag mo rin dagdagan. Okay? Wag ganun, Bayad Bay. Hindi na opinion yun.
Oh. Diba? Sa periodismo, hindi po pwedeng sabihin opinion lamang. Maraming magagalit ng mga editorial writer at saka mga... Oh, halimbawa, ako, naglabas ako ng isang balita o isang malaki akong kumpanya. Ang company ko ay magbigay ng magbenta ng utak para sa mga DDS. Oh. O ngayon, biglang pumasok ito si Bayadbay, binigyan ng reaksyon yung aking kumpanya. Na sinabi, "Oh, yung utak na to makakasama ito sa mga Pilipino dahil bla 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 ganito ganyan." Hindi, kumpanya akong malaki, ang utak na to ay makakabuti sa mga DDS. Magagalit po ako, bakit? Sinabihan mo yung produkto ko na makakasira imbes na makakabuti sa mga bungo nyo? Magagalit ako. Kung sasabihin mo, hindi, opinion ko lang yun. Anong opinion? Sinisiraan mo yung company ko. Ha? May opinion pa ba yung tawag doon? Yung utak na to, makakabuti sa mga DDS. Tapos sasabihin mo, makakasira. Ang daming eksperto na bumisita sa company ko. Chine-check nila ito kung talaga bang makakabuti o hindi, o approve ba o hindi. Approve naman, ang daming bumisita, approve naman na makakabuti sa mga utak ng mga DDS. Papalitan lang utak nila, and then boom, gagaling na yung pag-iisip nila. Tapos sasabihin mo makakasira. Yun example lang po yun Example lang po yun. Oo. Kasi kung sasabihin mo makakasira itong produkto ko, anong tawag sa'yo? Fake news ka at nagpapakalat ka ng mga maling impormasyon para masiraan yung company ko. Ganon din sa mainstream media. Nire-reactionan mo sila, pero may dagdag bawas ka. O, opinion pa ba yun? Ay, nako, bobo talaga. Lista. Kasi ang opinion ay batay po sa empirical na datos. Hindi papasa sa thesis defense ang estudyante na magsasabi na ito ay opinion ko lamang, galangin po ninyo yung opinion ko. Maling-mali po na ang datos ay isasantabi para lang maglahad ng opinion para makapag-chase ng clout at makapag-chase ng viewers. Salamat. Pero ang tanong ko po, ibig po bang sabihin nun, bawal na magbigay ng opinion sa social media? Hindi bawal pero mali. Mali ang Kung magbigay hindi ng batay, opinion. kung hindi batay sa datos. Ganon kasimple. Mali. Ganon siya kamali. Focus ka dun sa datos. Kasi maraming malalasong isipan kapag ang opinion ay hindi batay sa katotohanan. Oh, yan babalik tayo sa example ko kanina. Yung alimbawa lang, sinabi mo na makakasira yung utak na binebenta ko. Oh, yung mga nanonood sa'yo, naniwala Hindi na ako bibili dyan kay Ballpoint Man. Isa akong DDS, gusto kong tumino. Hindi na ako bibili ng utak dyan, makakasira pala. Oh, ibig sabihin, maraming mga isipan ng mga tangan DDS ang lalong maniniwala sa'yo. Ay, ako po. Ang hirap ni Bayadbay. Talagang bobo talaga. Hindi bawal, mali. Salamat. Okay, Professor Dennis Coronacion. I love Monday.com. Wala naman akong paki kung youlovemonday.com. Nag-react lang ako dito. Well, actually marami akong katanungan pero susugan ko lang yung tanong ni Attorney Claire ni Yusek Claire. Interesado akong malaman kasi at least doon sa traditional media, they're very transparent kung anong proseso o sistema ang pinagdadaanan. Ngayon, on the part of the influencers and social media personalities, gusto ko malaman kung ano yung proseso o kung meron man vetting process na pinagdadaanan bago nyo ilabas ang isang content, whether this is a fact or opinion. Sa kaso ko po, ako po ay laging nagsasalita tungkol sa pangangailangan ng Pilipinas na magkaroon ng constitutional reform. At marami po ako mismong empirical evidence, marami po akong citations of academic white papers and all these kinds of dissertations na nagpo-prove na talagang kinakailangan sana natin tanggalin ang lahat ng mga anti-foreign direct investment restrictions, kailangan natin mag-federalism para makalat ang mga trabaho sa iba't ibang parte ng Pilipinas, kailangan natin ng parliamentary system para maging mas maayos ang ating gobyerno. Ngayon, ang nangyayari, scientific method ang batayan ko dahil galing po ako sa STEM discipline, Computer Science, Management Information Systems. Yun lang po. Okay lang. Sige. Isang salita lang, iniiwasan natin hanggat maaari ang credentialism. Kasi sa akademya, totoo may mga expertise at hindi ko kino-question ang expertise ng ating kasama rito, pero ang lahat dumadaan sa peer review. At sa konteksto ng news media organization, merong de facto peer review pag dumadaan ito sa editor. Halimbawa, associate editor ako ng Bulatlat, pero 2 editor muna ang kailangan tumingin sa isang artikulo bago ma-publish ito. At minsan nagre-reject pa kami. Salamat.
Unfortunately, for example, dito sa mainstream media, masyadong mukhang masama ang charter change, ang constitutional reform for the longest time. Kaya nga walang choice, kinakailangan sa social media ilabas ang mga katotohanan, itong mga studies, yung mga empirical evidence na kinakailangan talaga itong mga reformang ito. Pero hindi ito lumalabas. Hindi ito lumalabas sa mainstream media as much as yung mga pangungontra, yung mga pinapamukhang masama ang mga reformang ito. Yun po ang aking experience dahil ito po ang aking expertise o yung mga kino-concentrate ko. Maraming salamat po. Kahit na sino pang expert, thesis yan. Walang pruweba yan. At hindi mo masasabi na fact yan. Kaya ang inilalaban mo, ang iyong credentials. Medyo talong-talo ko rito, wala akong kolehiyo eh. So, hindi yan ang pinag-uusapan dito. Iyan, opinion lamang lahat yan. So, hindi mo pwedeng ipasa na iyan dapat tanggapin dahil sa iyong credentials. Hindi totoo yan. The right honorable mention. Oh, sinirmonan ka. The right honorable gentleman has made a mistake in saying that this is all about credentialism. This is not about credentialism. It has nothing to do with me. Walang kinalaman to sa akin. Wala itong kinalaman sa credentials ko. Ang pinag-usapan ko ay yung scientific method. Yung po yung ginamit kong proseso na kinakailangan empirically based. Nandyan ang napakaraming mga... Oh, tama naman. Tama yung sinabi dito ng isang nag-comment sa atin, ano. Basahin ko lang po, ayan, saan na ba yun? Oh, mali magbigay ng reaksyon kung ang content ng reaksyon ay may dagdag at may bawas. Tama po yun. Oh, yan yung ginagawa nila dyan. Dagdag bawas. academic sources na minimension ko. Hindi dahil sa ako po ay expert. Wala nga, hindi nga ako eksperto. Hanggang bachelor's lang ako na Hindi ka magalit. Relax, relax. Relax. computer science at saka management information systems. Wala po akong masterado. Wala po akong PhD. Ordinaryong tao lang po ako. Yun lang. Ang scientific process po, ulitin ko lang, Ako, hindi ako ordinaryong tao. Ako si Superman. kailangang reviewin yan ng iba pang mga tao. Kaya nga yung mga preprint na mga publication, hindi masyadong siniseryoso. Hindi natin sinasabing hindi totoo, pero hinihintay natin yung actual na pagre-review. Sa periodismo, ulitin ko lang, kailangan dumaan sa tamang proseso ito. Hindi porke may alam ako lang ang masusunod. Hindi porke ako ang boss chief, ipapublish ko na basta-basta yung artikulo ko. May proseso po yan, at yun yung kailangan sundin. Salamat. Okay, so Alex, puro mga reporter ang katabi mo, ha? Yes, Kanina pa gusto magbigay ng sarili nilang report. Yes, may katabi tayo siyempre. Pare, dito nga tayo. Pakilala mo naman kung gaano kagwapo itong isa nating... yes? Hello po, Jess De Los Santos from News 5. Ayan. Siyempre, ako rin Alex, pag pinag-uusapan yung fact, isa sa lagi nating iniisip, accountability, sense of accountability. So medyo, baka isipin nyo ba, medyo may kababawan, pero parang interesado din nating malaman. So sa accountability, kumpiyansa kang ihayag, maging yung pangalan mo, i-attach yung pangalan mo sa bawat kwento o di kaya report. Para sa mga ating online personalities, bakit ba karamihan sa mga vloggers, nagtatago sa isang pseudonym o di kaya sa isang karakter na, sa isang imahe na hindi naman nila totoong mukha? Ayan. Oh. And I think Ako, hindi tayo nagtatago dito, ha? Ito po yung poging-poging muka na nakita nyo sa balat ng lupa. Hindi po tayo nagtatago. Hindi po ito AI, Pogi po ito. Pogi po ito. Ha? O, tuloy. di natin, sa tingin natin, sa mainstream din natin, may mga Screening, nag-screening din sa mga mainstream para i-balance natin yung tanong. No? Ano bang reason behind that para malaman din natin? Ako po hindi ko po masasagot yung patungkol sa mga ibang vloggers na gumagamit at nagtatago. As a matter of fact, ayoko nga po nun. Galit po ako sa mga vloggers. Kahit Galit ka, di banatan mo. Yung nasa side nyo na gumagawa sa tingin mo ng mali, banatan mo. Bakit tahimik ka pagdating sa issue na yan? Oh, banatan mo, mali pala eh. Ang dami dyan sa inyo na gumagamit ng peking muka. Nagtatago. Ha? Banatan mo! Oh. Eh ako nga noon, sa isang main channel ko, ang content ko doon is hindi politics. So, ang karakter ko doon ay nakamask po ako doon. Okay? Pero pagdating dito sa politics, hindi tayo ganun kasi politics to eh. Kailangan makita ng mga tao na hindi po tayo nagtatago. Okay? Na eto tayo. Pero pag doon sa kabila, iba naman yung karakter natin doon. Hindi naman politics yun eh. Dalawa yung channel ko eh. Diba? So pagdating dito sa politics, hindi po tayo nagtatago. Nandito tayo. Oh, nakikita nyo yung kapugian natin. O, diba? Oh, tuloy. dito na Oh, nagtatago. like muna kayo dyan. 900 yung nanood sa atin, tapos walang like. Sus, Mariusip. Ibang mukha. Dapat kasi panindigan mo yung sinasabi mo. Kaya nga ho sa aking mismong channel, nandun mismong email ko, you can email me, your site, or whatsoever. Nandun din ang pangalan ko, alam lahat ng tao ang mukha ko. Hindi po ako nagtatago dahil kaya kong panindigan ang sinabi ko. Mas matindi sa mainstream media. Bakit? Hindi ka nagtatago dahil kaya mong panindigan
yung sinasabi mo, pero pinatawag ka sa Tricom, wala ka! Sus. Ibig sabihin, nagtatago ka. Sinungaling ka. Ilang beses kang tinawagan sa Tricom, hindi ka naman pumunta. Sabi mo, hindi ka nagtatago. Eh, nung pinatawag ka sa Tricom, nasaan ka? Sabi mo, kaya mong panindigan. Pinatawag ka sa Tricom, nasaan ka? Oh, sinungaling ka, no? Huwag nga ako. Inanap ko yung mukha mo doon, wala ka doon. Isang malaking sinungaling nga talaga. I-report ninyo. Sinong nag-edit? Kayo ba? Hindi. Ang nag-edit, newsroom. Pag may mali, may problema tayo doon. Bakit? Sisisihin, di ba, yung nag-report? Di ba, ganun naman na nangyari, nasisisihin nag-report. Kaya nga ako paulit-ulit ko rin sinasabi, huwag natin sisihin ng reporter, cameraman. Dahil wala naman po silang kinalaman doon sa final na news. Ang problema, hindi nila alam kung sino ang nag-edit ng news. Hindi ganyan ang proseso ng editing. Ang editing, ginagawa yan habang ang reporter nasa tabi niyan. So hindi po pwedeng yung editor ang masusunod kung anong gusto niya. At ang editing may layers yan. Umpisa pa lang meron ng editor na nagpapatakbo ng tropa ng reporter. Oh, makinig ka bayad-bay ha. Tinuturuan ka ng lolo ko. Lolo ko yan, matalino yan. Ha? Sumasagot sa editor yan. Yung editor na yun, may isa pang susunod na editor uli. Meron pa uli. Ha? Pero lahat yan, ginagawa habang nahandoon yung lahat ng tao yun. Parang halimbawa ako may editor ako. Gawa akong video. Habang nag-i-edit yun, titingin ako. Pag hindi ko gusto, sasabihin ko, itong banda dito, tanggalin mo nga yan. Ayaw ko niyan. Ayaw ko niyan, tanggalin mo yan. E di tatanggalin niya. Oh. Ganun yun, bayad-bay. Kay Mark Vincent Lapdes Buito, rest in peace sa pamilya mo ha. Yan kasi yung pamilya mo, pukpok eh. Ha? Sana hindi mo hinayaan yung pamilya mo na pakalat-kalat dyan sa kanto, maghanap ng titi. Animal ka ring kulangot ka eh. Yan tuloy, yung pamilya mo. Rest in peace ha. Walang hiya ka. Puro na lang titi yung hinahanap ng pamilya mong animal ka. Wala kang pangkain, o message mo ako. Padalahan kita ng titi ng aso. Oh, tuloy. Meron kaya tang gusto mong sabihin? Hindi, tama ho, yung sinabi din ni Sir Berhel, para lang din isang paglilinaw. Ang reporter, oo, nagsusulat siya ng kanyang initial na draft ng script, ng kung ano man yung kailangan niyang isulat, but at the same time, dadaan yan sa producer bilang layers. Animal ka, sabi sa akin. Paano magiging animal yung poging ganito? Eh ako tao, aso ka lang. Ganito ka pugi? Animal? Huwag ka nga dyan. Ikaw yung animal. Isa kang aso. Huwag kayo maniwala sa kanya. Oh, eto ha. Magbutuhan tayo mga viewers ko. Pero hikayatin ko na kayo, wag na kayo i-comment nyo. Sana wag kayong maniwala sa akin. O comment 1 sa mga naniniwala sa akin, presto sa hindi naniniwala. Sinasabihan kayo, wag daw kayong maniwala sa akin, oh. Press 1 sa naniniwala sa akin. Dahil meron naman tayong basihan, presto sa hindi. Sige, magbutuhan. Ay naku, marami mang naniwala sa akin. Paano yan? Eh may naniwala sa akin, oh. Diba? Hindi naman kasi tayo fake news. Tapos uutusan po kayo ng isang aso na wag daw po kayong maniwala sa akin. Tama ba yan? Tuloy natin to, tuloy. So, kumbaga kailangan din natin ng checks natin para masigurado na factual, tama, nasa tamang konteksto yung isusulat, nasa tama ang pagkakaanggulo ng bawat kwento. Base na rin, syempre, sa inihayag na detalye ng reporter. Kumbaga, ano ho yan, nagtutulungan ang reporter, maging ang producer at ibang editors pa na nasa news. Parang mali lang po ata ang kuha sa akin ni Sir. Wala po akong problema sa pag-i-edit. Ang sinasabi lang natin dito, yung unang tanong about accountability. Ang social media, mas accountable kasi kitang-kita na sila mismo nagsabi, opinion nila ito, kaya maaari yung sabihin kagad na mali ka. Unlike po sa isang reporter, kung ini-report mo, amitin natin, marami po tayong nire-report tapos na-edit din yung iba.
hindi ho kumpleto. So yung sinasabi natin na medyo yung accountability doon nawawala po. Kasi nga, hindi natin masisi yung hindi naman natin kilalang editor. Okay. Ay, shoutout all Banat Boy ah. Oo, sila nga yung animal eh. 'Di ba yung isa nga doon parang aswang eh. Grabe yung bigote dito oh. Di man lang nag-ayos. Siya yung attorney na wala pang naipanalong kaso kaya nag-YouTube na lang. Oh, yun yung inyong libagan. Puro libag yung attorney libagan. Tuloy na tayo. Hindi, yung kung ikaw ay nagtatrabaho sa mainstream media, hindi po pwedeng lumabas yan. Titingnan yan ng editor at sasabihin sa'yo kung may diferensya yan. Yung kanila hindi, pagkasulat nila lalabas na hindi po pwede sa mainstream media yan. Iyan ay may Dapat kasi pinapagana mo ba Banat ba yung utak mo diyan? Yung may initiative din sana yung utak mo ba na iisipin mo na oo nga no, pag may editor, yung reporter nasa tabi. 'Di ba? May editor, may reporter. Parang ano lang, vlogger. May yung isang vlogger, merong editor. Pag nag-edit na yung editor, nasa tabi yung vlogger. Titingnan kung ano yung tama at mali. Pag sumobra, sasabihin ng vlogger, wag mong isali yan, i-cut mo nga yan. Ayaw kong isali yan, cut. Oh. Ganun. Titi yung gumagana dito eh. Ang inang bayag ba ito? layer upon layer of checks. Na hindi po pwedeng dumaan ka ngayon kung meron kang opinion na hindi tumatayo sa katotohanan, hindi papayagan yan. Tama. Parang hindi po ata ako. Pag meron kang opinion na hindi tumatayo sa katotohanan, hindi talaga papayagan yun. Diba? Kasi palpak eh. Mali eh. Pero kung ang opinion mo, nakabase doon sa, nakaline lang sa katotohanan, pwede yun. Diba? Bayad bay? Hindi yan, sir. Wala po akong problema doon sa sinasabi niya. Ang sinasabi ko po yung issue ng accountability. Okay, awit naman tayo. Okay, Maraming awat salamat na sa daw. mga tanong. Okay. Pero magbabalik pa si Ginong Araw ah. Dito tayo. Diyan tayo. Okay. Isang minuto para sumagot ang ating mga panauhin. Pwedeng mag-react pero sa loob lang ng 30 seconds pagkatapos ng sagot. Simulan natin ang Q&A kay Yusek Castro. Yes, tanungin ko ulit muna yung mga social media influencers. Pero mukhang papalo ulit ito kay Byron, kay Banat Bay. Natanong natin, sinabi niya po kasi kanina na parang normal lang natawagin na tanga, bobo, yung mga taong kinokontent nila. Kasi opinion nila yon. At malamang opinion din nila na sila yung matalino kasi yung kinokontent nila sila yung bobo, tanga. May punto. Si Atty. Claire kasi si Bayad Bay, kahit maganda naman yung ginagawa ng tao, tinatawag nilang tanga. Bobo. 'Di ba? Pero sa akin, pag sinabi nyo sa akin na, oy, Ballpoint man, anong sinasabi mo pag merong nang babash sa'yo? Matik, mga pukpok yan. Mga pukpok yan, naghanap ng titi dyan sa tabi-tabi. Patuloy. Opinion yan. Pero yung pag sinabi niyo po, Sir Byron, Banat Bay, Oy! tawag niyo halimbawa yung Tol Banat Boy! Tinawag ka ni Atty. Claire Castro! Tol Banat Boy! Nandyan ka pa ba? Nandyan ka pa. Oh, sikat ka na! Kasali ka sa topic, oh! na may isa kayong content, sinabi nyo na attorney no case. Hindi yun opinion kasi supposed to be factual. Sino ba yung attorney no case? Si Libagan. Nausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo na no case ito? Kasi it's one way na medyo dinidiscredit nyo yung kinokontent nyo. So nakausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo kung talagang wala ba siyang kaso? At kung hindi ba one way of making it giving this information? Una-una sa lahat, hindi ko po sinasabi na ito ay disinformation. Ito po ay ang bansag sa kanya ng mga netizen. So, akin lamang po yun na sinasabi din, na hindi ko naman din sinasabi na literal na no case yung tao. Ibig sabihin lang po ng no case, wala siyang tamang issue. Ganun lang. So, hindi naman ibig sabihin na wala siyang kasong hinahawakan dahil trial lawyer siya. Apo. So, at the time, opinion lang din yun? Yes, ma'am. Hindi siya factual? Apo. Okay, yun lang po. Pwede lang pong ituloy ko lang sa opinion po. Kasi lagi po nating mukhang nagkakalabo tayo sa issue ng ang dapat ba ang social media ay maghatid ng news o opinion. Paulit-ulit naman po sinasabi na ang social media ay isa lamang pong opinion. Na, tulad ng sinabi ni Sir, mali daw. Hindi po mali ang opinion. Bakit? Kung halimbawa, sabihin ko na mas masarap ang pakwan. Tama naman. Hindi naman mali yung opinion. Basta lang wag mong susobrahan yung binibigyan mo ng opinion o reaksyon at wag mong babawasan. Mag-focus ka lang kung
ano yung nandun sa video na binibigyan mo ng reaksyon. So, kung focus ka lang doon, walang dagdag bawas, magiging tama ang opinion mo. Diba? Kesa sa saging, opinion ko ito. Hindi mo pwedeng sabihing mali. Love na love ako ni Atty. Claire. Yun nga sikat ka na! Nakakaingit naman. Sarap sa kanyang saging, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, mali yan. Kasi nga, opinion po yun. Sa social media, ganun din po. Meron lamang po kaming opinion at reaksyon sa mga nangyayaring news. Iba kasi Mr. Banat ba yung sinasabing attorney no case. Kapag sinabi natin attorney no case, sa pangkaraniwang tao, lumalabas na itong abogadong to, parang walang kakwenta-kwenta dahil walang kaso. So dapat siguro nililinaw nyo rin po yun para yung taong kinokontent nyo, hindi naman nasisiraan. Sa mga ordinaryong taong hindi naman naiintindihan yung sinasabi ninyo. Tama po kayo, ma'am. Malinaw ko din sinasabi sa aking vlog yun. Sa katunayan, talo pang usa sa kaso niya kay Tulfo. So ibig sabihin, meron talagang kaso. Pareho kayong didis, di kayo nagkakaintindihan. Pareho kayong didis ni Libayan, di kayo nagkakaintindihan. Talo ka pala? Talo ka pala, Libayan? Kakahiya naman yun. Tapos sa mga vlog mo, piling matalino ka. Ha? Wala, talunan ka pala eh. Wala to. Kaya pala grabe yung gigil niya kay Senator Raffy Tulfo. Kasi talo pala siya. Oh. Babanggain mo si Senator Raffy Tulfo tapos pag natalo ka, manggigigil ka, araw-arawin mo. Hindi ka marunong tumanggap na pagkatalo mo. K.O. So malinaw po yun. Hindi ko sinasabing opinion ko na wala talaga siyang kaso kasi ilang beses ko pong sinight na natalo po siya sa kaso. Okay, susunod naman na magtatanong ay si Ginoong Martin Andanar. Ate Coring, maraming gustong maliwanagan sa issue na to. Mula sa ating mainstream panelist, mainstream media. Alam natin na ang malaking mga media companies sa Pilipinas, halos lahat ay pagmamayari ng mga malaking negosyo o negosyante. At lahat ng mga negosyanteng ito, mga negosyo, ay may kanya-kanyang interes. Hindi ko kaya itong rason kung bakit mas dumadami ang viewers ng ating mga black timers, ng ating mga vloggers, dahil nga alam din natin wala silang tinatagong interes. How do you reconcile this problem? Oh, yan. Wait lang may ano lang tayo. May ads. Ang ginagarantiyahan ng demokrasya, hindi ikaw ay makakatanggap ng tama. Hindi ano. Ito ay plurality of voices. Sa dami ng periodiko, sa dami ng periodista, sa dami ng media influencers, natututukan yung constitutional point na kailangan dito plurality. Mas nakakarami kayo, mas marami kayo, mas mabuti. Hindi dahil sa marami kayo, tama na ang sinasabi niyo. Hindi. Kaya nakakaiba-iba. Ang ginagarantiyahan ng plurality of voices Hindi naman iba na Kaya ganun ang nangyayari. So, mapa mainstream media, mapa social media, yun ang garantiyahan ng konstitusyon. Maraming nagsasalita. Sundan ko lamang po yung tanong ni Sec Martin dun sa issue ng personal na interes. Kasi nga po, yun ang pinagkaiba ng social media kesa sa isang organisadong network na may mga ibang negosyo ang may-ari ng network. Na maaaring hindi nila ito i-report kung may mali. Halimbawa na lang, may isang mining, may isang ganitong electrical. Paano mo babanatan yun kung ang may-ari ng tinatayuan mo ang may-ari nun? Dito nagiging mahalaga yung plurality of voices. Posibleng may business interest yung isang media organization, halimbawa mining, meron namang isang network na anti-mining kasi environmental advocate yung may-ari. Kaya magkakaiba ang kanilang framing. At ang nagbe-benepisyo rito ay ang publiko, but on the assumption na ang news media organization ay straightforward at transparent kung sino ang mga nasa likod ng kanilang mga pinagmamayarian. At sa pangkalahatan, nagiging transparent naman yung ilang mga news media organization. Salamat po. Maganda yung sinabi ni Sir na transparent. Kaya mas naniniwala ako na mas transparent ang mga social media vloggers. Bakit po? Kasi sa social media vloggers, Social media vloggers, transparent. Kung titingnan natin, depende. Kasi kung bias ka, nandun ka sa dark side, iba. Diba? Katulad nyo. Yung pulburon video, hindi mo nga kino-content bayad na ito ay fake. Kinontent mo ba yan? Sinabi mo ba sa content mo na wag po kayo maniwala dyan na yung pinapakalat ni Maharlika? Ano yan? Fake news yan. Di totoo yan. Sinabi mo ba? Wala. Tahimik ka lang. Oh. Sinong nagsasabi na fake yun? Yung mga PBBM vloggers lang. So, hindi ako agree sa'yo. Alam nyo na kami po ay merong political leaning o may bias with ED po yun. Alam nyo po na kami ay halimbawa ko isang Duterte supporter. Pero ang problema sa mainstream media, you are trying to pretend that you are not biased. Pero Okay lang yun.
Kahit mag-pretend pa sila, trabaho nila yun eh. Diba? Ang importante doon, ano yung quality ng balita nila. Halimbawa ako, bigyan ko kayo idea. Nagtatrabaho ako sa isang kumpanya. Okay? Pero, shoutout kay Ma'am Susan Vergara. Nagtatrabaho ako sa isang kumpanya, manager ako. Okay? Tapos may nakikita akong tauhan dyan na gusto ko, meron ding hindi ko gusto. So, anong dapat maging trato ko sa dalawang na yan, tao? Dapat pantay lang. Dapat pantay lang. Kahit hindi ko gusto yung taong ito, ako manager, syempre, para hindi masira yung pangalan ko, anong gagawin ko pa? Pakisamahan ko yung hindi ko gustong tao. Itong gustong tao, itong gusto kong tao, ganun din. Papakisamahan ko rin. Diba? Although masama yung loob ko, kailangan ko talaga dapat maging bias, pero hindi ko gagawin. Nasa company kami. Masisira yung pangalan ko. Kung magiging bias ako dito sa tao na to at dito magiging okay ako. So anong gagawin ni Ballpoint Man? Tratuhin ng pantay kahit masama yung loob. Ganon ang takbo ng mainstream media. Kahit sa nakikita nyo sa kanila na bias sila, okay lang yun. Kung personal nakikita nyo or sa isang social media nakikita nyo na bias sila, okay lang yun. Basta ang importante dyan na yung lumalabas na mga balita sa kanila, yung nilalabas nilang balita ay hindi siya bias. Diba? Yun yung importante. Bayad. Pero alam naman natin dahil sa interest ng namumuno o may-ari, maaari kayo ay nagiging biased. Ang bias ng media ay dalawang bagay. Una, yung bias para sa katotohanan at ikalawa, batay sa normatibong pamantayan, yung pagbibigay ng boses sa mga walang boses. Pero syempre, ito yung teorya at sa praktikal na implementasyon Bet M, shoutout po James Say2 TV, shoutout. ng mga pagbabalita, syempre may mga competing interests. Hindi lang yung mga may-ari ng media, kundi pati na rin yung mga editor. Pero may proseso na pinagdaraanan at ang kredibilidad ng news media organization ang makukwestiyon kung ang kanilang interes ay hindi tumutugma sa interes ng nakararami. Thank you. Tama po si Sir. Kaya nga po nakikwestiyon ng ilang mainstream media dahil kitang-kita ang pagiging bias ng ilan. Wala akong pinapatukuyan na network dito, pero makikita naman natin sa mga report. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, hindi ko papangalanan. May isang DJ na pag ang issue ng traffic sa NLEX ay hindi niya na pinupuna. Bakit? Kasi isang owner noon ay ang owner ng kanyang network. Okay. Iwan muna natin ang issue ng bias. Ito naman po si Ginoong Professor Dennis Coronacion. Well, actually, yung tanong ko may kinalaman rin sa bias. You're free. Kasi nabanggit ni Sir Santos kanina that the beauty of the existence of media in this country is that there are so many of them. There's freedom, kumbaga man. And in the process, nabubuo yung plurality of voices na sinasabi ni Sir. Pero Sir, we cannot deny the fact na in reality, despite the presence of these so many traditional media outlets, meron pa rin mga nagdo-dominate. Yung mga naglalakihang mga media outlets. And we also cannot deny the fact that they are owned by businessmen who have some connections in people in high places sa politika natin, So, yun, paano ko kaya yun, Jumong TV, shoutout po kay Wilfredo Ponceja, shoutout po. Parang hindi naman nangyayari yung plurality of voices kung mayroong oligopoly pagdating sa ownership ng media. Wait lang. May ads. Talagang malaking usapin talaga yan. Ang atin ay culture of connections. Talagang kabit-kabit yan. Ang nagkakaiba lang dyan, iba ang connect nito, iba naman ang connect nito, at iba naman ang connect nitong isa pa, kaya mag-away-away na lang kayo pareho dyan. At in the process, we are just hoping na there will be some distillation, na didistill yung nasasala, yung opinion. Pero yung facts hindi, walang ano dyan sa facts, walang kompromiso dyan. Yung opinion, ang ayaw ko lang mangyari, yung halimbawang ang opinion mo based on taste, napakababaw nun. Kahit sino mag-opinion ng taste, kailangan paliwanag mo pa rin kung bakit ganyan ang panlasa mo Hindi yon, mas serious ang problema natin dito So hindi taste ang pinag-uusapan. Oh, okay. Okay. Noong unang panahon, nung dati pang wala pang internet, meron po tayong tinatawag na letters to the editor. At nakikita ko dati sa mga pahayagan na may mga ganyan. Paminsan-minsan may nakikita talaga akong napakagaling na mga letters to the editor. Talo pa ang mga komentaryo ng iilang mismong mga nagsusulat. So kumbaga, ang lumabas dito kasi sa social media ay parang naging napakalawak, napakalaking letters to the editor. Nandito po lumalabas mga magagandang mga, meron din pangit, pero meron din talagang sobrang galing, sobrang ganda ng pagkasabi. Sobrang talagang factual, solid facts ang basis. Thank you po. Okay, second round ng tanungan, magtatanong ulit si... So yun yung reaction natin dito Base sa pinanood naman natin yung video
parang medyo tagilid si Banat Bay dito. Medyo napahiya siya dito, no? Nagisa siya ng maayos at naturuan. Di ba? Okay lang yun. Bida-bida naman eh. Ganon naman si Banat Bay, di ba? Mahilig magbida-bida. So yan, maraming salamat po sa mga sumama sa ating live ngayon. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe.